Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo ay lumalapit sa ating mapagmahal, mabait na Panginoong Hesukristo. Tinatalaga muli natin ang ating sarili sa Kanya, sa Kanyang kabanal-banalang puso. Hingin natin na malinis ang ating mga kalooban para maging karapat-dapat na dumating, manatili at manahan ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng Kanyang pamamalagi sa atin, naway sa pamamagitan ng Kanyang grasya, siyang magpalakas sa atin para malampasan natin ang mga iba't ibang pagsubok o problema ng ating buhay. Mga kapatid, kung merong tayong isang pagkukulang, ay ayaw natin naririnig ang ating mga pagkukulang. Kung meron man tayong isang kasalanan, ayaw natin na tinuturo sa atin o sinasabing ating mga kasalanan. Mag-ingat ka kapatid. Pag ikaw ay nagagalit at naiinis, pag meron mga ibang taong nagsasabi sa iyo, sa buluktot mong ugali. Dahil isa yung kasalanan. Kasalanan ng kataasan ng loob. Yan naman kapatid, para ikaw ay pagpalain, para tayo ay basbasan muli ng ating Panginoon, tayo'y muling magpakumbaba. Yan ang kabaliktaran ng kataasan. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, doon lang tayo muli makakatanggap at magiging karapat-dapat sa mga banal na misteryo ng banal na misang ito. Kaya naman tayo'y sama-sama magkaisa sa ating pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Ating sabihin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami naway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming binubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan
ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Hesukristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanglaw ko'y ang puong aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puong aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Alleluia, 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 alleluia. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabing siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakakagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya'y si Elias. Siya'y propeta katulad ng mga propetang noong una. May nagsasabing siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya'y si Elias. Siya'y propeta katulad ng mga propeta noong una, sabi ng iba pa. Sinabi naman ni Herodes, nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko ng ulo. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabalanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ang nagkimkim ng galit kay Juan. Hinagad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang itong tao ay matuwid at banal, kaya't ipinagsasalang-alang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias
nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ng mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsasayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ay hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihilingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad naman niyang inutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Dasal at dalangin ko, kayo pong lahat na nanunood, sumusubaybay, nakikiisa sa ating banal na misa, ay mas pagpalain pa. Tayo po ay lumapit muli sa kabanal-banalang puso ni Jesus at magtiwala tayo na wala tayong hinihiling na hindi niya naririnig. Kung ito naman talaga ay makakabuti sa atin, ipagkakaloob ng Diyos. Para mapatunayan natin na tayo ay may pananampalataya habang tayo ay humihiling sa Kanya, ipakita natin ang ating tiwala sa pamamagitan ng paghihintay. Your waiting is your proof of your faith. Amen? People who wait are really people who trust and hope in the Lord. Amen? Aminin man po natin hindi, tayong mga Pilipino ay may toxic na ugali. Amen? Isang halimbawa na lang po dito, ay pilit nating pinagmamadali ang mga ibang tao sa kanilang buhay. Di ba, kapag nakita mo yung anak ng iyong kapatid o anak ng iyong kaibigan, ano yung tinatanong mo sa kanya? May boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na ba? Kapag nagka-jowa na yung bata, kapag meron ng boyfriend o girlfriend, ano yung tanong? Oh, kailan kayo magpapakasal? Hindi po ba? Kapag kasal na sila, makikita ulit, ano yung itatanong? Oh, may baby na ba kayo? Bakit wala pa kayong baby? Bilisan nyo. Kapag nagka-baby na, ano yung tanong? Oh, saan siya mag-aaral? Kapag nag-aaral na, tatanong, oh, kailan mag-graduate yan? Kapag nag-graduate naman ang bata, ano yung tanong? Oh, nagtatrabaho na ba? Ano yung trabaho? Magkano yung sweldo? Kapag nagtatrabaho na, ano yung tanong? Oh, may sarili na bang bahay yan? Meron na bang sariling kotse yan? Meron na bang naipundar yan? Di ba? Napaka-toxic ng ugali natin na pinagmamadali natin yung ibang tao sa kanilang buhay. Eh wala naman pong deadline ang buhay natin. Hindi po ba? Minsan napaka-demanding natin sa iba. Eh ngayon wala naman talaga tayong ambag sa kanila. Amen? Isa pa pong toxic na ugali nating mga Pilipino, ito. Kapag nakapag-abroad sa ibang bansa ang kababayan natin, agad iniisip natin, mayaman ang taong yan. Di po ba? Kaya naman, napakabilis nating mangutang sa kanya. At kapag hindi mo mapautang yung tao, ikaw pa ang masama. Amen? Akala mo naman, kaya nakapunta ka sa abroad dahil binayaran nila yung plane ticket mo.
Kung mangutang naman yung mga iba sa inyo, akala mo naman may utang na loob itong mga OFW sa kanila na nakapag-abroad sila dahil sa kanila. Di po ba? Isang toxic na mindset po natin yan. Na minsan, kapag nakita mo yung kapitbahay mo, kapatid mo, kaibigan mo, na sila'y nagbakasyon sa abroad, nag-e-expect na pag umuwi sila dito, bibigyan mo ng pasalubong. Pero kapag binigyan mo ng pasalubong, yung kaibigan mo, kapitbahay mo, minsan yung iba, hindi marunong magpasalamat, hindi marunong mag-appreciate dun sa binigay mo. Makakarinig ka pa, ito lang. Di po ba? Kahit na yung mga kamag-anak natin, pag ayaw yung binigay mo sa kanila, i-chismis ka pa. Ano yung sinasabi? Napakukuripot naman. Yan po ang malungkot na kwento. Marami sa atin, meron tayong pangit na ugali. Pero, alam niyo po kung anong pinaka-toxic na ugali natin, kahit na hindi ka Pilipino? Ito yung kapag sinabi mo yung toxic na ugali ng tao, agad tayong nagagalit doon sa nagsasabi sa atin. Agad tayong naiinis at agad nating sinasaktan yung mga taong nagsasabi ng ating mga kamalian. Ang kasalanan natin, madalas, hindi natin matanggap ang ating kasalanan. Amen? At kapag tinuturo sa atin ang ating pagkukulang, kinamumuhian natin yung nakakita at nagsabi sa ating mga pagkakamali. Kaya minsan, hindi mo masisisi ang ibang tao, ayaw na nilang magsalita. Kasi sila na nga yung nagmamalasakit sa iyo, bandang huli sila pa yung ginagawang mali. Hindi po ba? Tanong po, ano ba ang mas toxic na ugali? Yung sinasabi mo, yung mali ng iba? O yung hindi mo matanggap na mali ang iyong ginagawa? Alam po natin ang sagot dyan, hindi po ba? Dito po tayo inaanyayahan ng Ebanghelyo. Narinig naman po natin ang kwento tungkol kay Juan Bautista na sinabi niya ang kasalanan ni Haring Herodes at nung asawa ng kanyang kapatid. Sinabi ni San Juan na hindi nararapat na kunin bilang asawa ni Haring Herodes yung asawa ng kapatid niya. Sa madaling sabi, nakikiapid si Herodes. Hindi po toxic na ugali ang pagsasabi ng mali ng iba. Ito lang ay pagiging mabuti, totoo, at banal. Amen? Ang masamang ugali ay yung pinagtatanggol mo pa ang iyong kasalanang ginawa. Amen? Ang toxic na ugali ay yung sinasaktan mo, yung nagtuturo sa iyong pagkukulang. Di po ba dapat magpasalamat nga tayo na merong pang nagtutuwid sa iyong ugali. Kaya nga sinasabi ng ibang tao, yung iyong pagkakamali, hindi para ibaba ka. Pero kaya sinasabi nilang mali mo dahil mahal kanila. Ang hirap po kayang sabihin ang mali ng ibang tao. Diba? Dahil sa hiya natin, naglalakas tayo ng loob para maipakita mo sa kanila ano ba ang kanilang problema. Alam kasi natin na minsan yung iba masasaktan doon sa ating sasabihin. Pero, halimbawa po, tanong ko po sa inyo ito. Kapag may nakakita sa iyo at tinuro, nakabukas yung zipper mo, magagalit ka ba doon sa taong nagturo na nakabukas yung iyong zipper? Di ba hindi? Kung merong isang tao na nakakita sa iyo at sinabi, uy, may muta ka, maiinis ka ba dun sa taong yon? Di ba hindi? Kung meron po nagturo sa iyo, sinabihan ka, uy, may kanin ka dito sa pisngi mo, sisigawan mo ba yung taong yon? Aawayin mo ba yung taong yon? Di ba hindi? Pero bakit ba nagagalit tayo sa ibang tao kapag sinasabi nila yung ating mga kasalanan at pagkakamali? Yan ang nakakatawa sa atin. Bakit ba minsan
Nilalabanan natin yung mga taong nagdidisiplina lang sa ating mga pagkakamali. Kapatid, imbis na magalit ka sa ibang tao, kapag tinutuwid ka, magpasalamat ka. Amen? Magpasalamat ka. Merong nagtuturo sa iyong mga pagkukulang. Dahil ang totoong nagmamalasakit sa iyo, sasabihin niya kung paano mo dapat ayusin ang iyong buhay. Kung wala kang pakialam sa isang tao, kahit na marungis yung kanyang itsura, pagsasabihan mo ba siya? Di ba hindi? Kapag kaaway mo ang isang tao, di ba? Mas masaya ka pa nga na siya'y nagkakamali. Mas masaya ka pa nga na siya'y nagkakasala dahil alam mo, siya'y mapaparusahan kalaunan. Di po ba? Remember that, my dear friends. People who really love you will tell your mistake and will help you to become better. Ayan po ha, paalaala din po yan. Huwag niyo lang po sasabihin yung pagkakamali ng iba. Sabihin nyo din paano dapat nila ituwid at gawing mas mabuti ang kanilang pamumuhay. Kaya nga nasasaktan yung ibang tao kasi puro lang tayo turo. Ito yung mali mo, ito yung kasalanan mo. Pero nakakalimutan natin yung second part. Nakakalimutan natin na tulungan sila paano ba maging mas maayos ang kanilang pag-uugali. Pero para mas matanggap din po natin yung sinasabi ng ibang tao, kailangan natin nakabukas ang ating isip at meron tayong kababaan ng loob. Amen? Unless you are open and humble, you will never see other people's teaching as a loving gesture. Amen? Sana po ma-realize din po natin na kapag nagkakamali tayo, hindi naman ibig sabihin na masama na tayong tao. Everybody makes a mistake. Your mistake does not automatically make you a bad person. Kaya wag sasakit ang loob mo kapag sinasabi yung pagkakamali mo. Hindi ka naman binabox. Kaya nga sinabi nila yan para maiwasan mo na ang kasalanan na yan. Pero mag-alala ka kapatid, kapag ayaw mo nang tanggapin yung iyong pagkakamali. Amen? Matakot ka kapag iniisip mo, mabuti ang iyong ginagawa, wala kang ginagawang kasalanan. Dahil ang tawag dyan ay pride. Matakot ka kapag iniisip mo, mabuti ang iyong ginagawa, pero sa totoo naman, ikaw ay nagkakasala. Tandaan niyo po, ang pinaka-toxic na kasalanan ay pride. Amen? Kataasan. At kung man nakikita mo yung pagkakamali ng iba, kapatid, sana huwag kang magsawa na sabihin ito sa kanila. Kahit na magalit sila, kasi kung totoong mahal mo ang taong yan, di ba? Itutuwid mo, ituturo mo ang kanyang pagkakamali. Kasi kung hindi ka magsasalita, magpapatuloy lang siya doon sa mali na kanyang ginagawa. Remember that line. Why evil men succeed? It is because good men did nothing. Why evil flourish? It is because good men said nothing. Kapatid, mananatili ang toxic na ugali ng tao kung mananahimik siya. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Bigyan tayo ng lakas ng loob ng Diyos. Magkaroon sana tayo ng boses para sabihin natin, ituro natin ang pagkakamali ng ibang tao. Tandaan niyo po, hindi masama na ituro mo ang kasalanan ng iba dahil ito'y pagmamahal lang sa kanila. Amen. Tumayo po tayo. Magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa panalangin. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan, naway maging matapang na mga tagapagpahayag
ng Ebanghelyo ng katotohanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao upang mabuyo sa karahasan at krimen. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong mga Kristiyano naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala sa pamamagitan ng politikal na pagigipit at bulok na pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw ng aming buhay. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. In your house we kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Nalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda, sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala, upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo, pinapangisiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong adakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami pagsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahad. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, inati at binigay para mambigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Lumuhod po tayo para sa panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi, humingi at kayo'y bibigyan, maghanap at matatagpuan ninyo, kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tunghayan mo po akong nakaluhod sa may paanan mo, napupuno ng buhay na pananampalataya at tiwala sa iyong mga pangakong pinabatid ng iyong kabanal-banalang puso.
at sinambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito. Sa katahimikan ng ating puso, banggitin at sabihin natin sa kabanal-banalang puso ni Jesus ang ating mga personal kahilingan. Kanino pa po ako tutungo kung hindi sa iyo na ang puso ay pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? San pa po ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? San pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan binibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakakatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po ako naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyayang aking inihiling, kailanganin man ito ng isang himala. Naisin mo lang ito at matutupad na ang aking panalangin. Inaamin kong ako hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ay Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tignan mo nawa ako na may habag at mababatid ng iyong puso sa aking mga kasiraan at kahinaan ang dahilan upang pagkalooban ang aking mga panalangin. O banal na puso, ano man ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin at pagsilbihan ka. Jesus ko, ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad na matupad. Kasama ng iyong sanlilikha, magpakailanman. Kabanal-banalang puso ni Jesus, alam ko may iisang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawala ng habag sa aming naghihirap o nababalisa. Tignan mo po ako, nagmamakaawa po ako, minamahal kong Jesus, ipagkaloob mo ang grasyang aking hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng kalininisang puso ng iyong madalamhating ina. Ipagkatiwala mo ako sa kanya bilang kanyang anak at ang kanyang mga panalangin ay napakamakapangyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa Maawa ka amin. sa amin. Kalininisang puso ni Maria, ipanalangin Panalangin mo ka. mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panunubos na ngayon iyong bigay, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. May gustong-gusto po akong kasabihan. It goes like this, that even a broken clock can be right twice a day. That even a broken clock can be right twice a day. Di ba kahit na sira po yung pong orasan, pag tumigil, di ba pag nakadaan na, pag nakatutok na, kung 3:00 yan huminto, 2 beses sa isang araw, tama pa rin naman siya. 3:00 ng umaga, 3:00 ng hapon, 3:00 ng madaling araw. Di po ba? So, ibig sabihin, kahit na ang tao ay nagkamali, nagkasala, may kabutihan pa rin na nakatago diyan. Siya pa rin ay anak ng Diyos na mabuti, galing sa ating mabuti at mapagmahal na Diyos. Kaya, wag natin agad huhusgahan ng ibang tao. Pinakamabuti na pwede nating magawa
kung alam natin na sila'y nagkakamali, kung alam natin sila'y nagkakasala, dapat marunong tayong magsabi at magturo dun sa kanilang mga pagkakamali. At kung sinasabi man sa iyong pagkakamali, kapatid, huwag kang magalit, huwag kang mainis, huwag kang manakit sa iba. Pero dapat magpasalamat ka nga kasi merong pang nagmamalasakit sa iyo na gusto niyang mas mapabuti ka. Remember, those who are telling you your mistakes are not against you. They actually love you. Kaya naman po, buksan natin ang ating isip at puso para sa ating assignment. Pakinggan naman natin yung mga ibang tao kung ano yung sinasabi nila tungkol sa atin. Kung may katotohanan ang kanilang sinasabi, dapat maging mapagkumbaba ka, natanggapin yun, at ituwid mong baluktot mong pag-uugali. Kung hindi naman totoo, dapat wag kang makipag-away sa iba. Kung hindi ka naman sigurado sa sinasabi nila tungkol sa iyo, pinakamainam, pinakamaganda ay manalangin ka. Itanong mo sa Diyos, Panginoon, totoo ba itong sinasabi nila tungkol sa akin? And in your prayer, please start a soul searching. Please start an introspection. Suriin mo, pag-aralan mo, pagmasdan mo. Ano ba ang katotohanan? Ikaw lang ang makakasabi niyan at ang Panginoon. Pero wag mong kalimutan, ng ibang tao ay salamin natin. Kailangan din nating makinig sa kanila. Because sometimes when God blesses us, He sends people to bless us. Kaya po, kapatid, huwag ka magagalit. Ang sinasabi ng iba sa iyo ay hindi naman panira. Yan ay pagmamahal lang nila sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.